Yo, hello, what's up mga idol? So, panibagong video na naman tayo at panibagong vlog. So, mag-share naman tayo ng konting tips at konting kaalaman sa ating mga minamahal na manonood, no? So, ito mga idol, merong dumating na solar panel sa atin ngayon. So, plano natin na mag-upgrade ng ating solar panel, no? Ayan, so kahit na kagagaling natin sa trangkaso, kapag nangati talaga yung ating kamay at gustong magbuting-ting, so talagang wala tayong magagawa, no? Ayan, so sandal muna natin dito sa poste at pag-isipan natin kung paano iakyat dahil one man army lang tayo dito mga idol sa pag-aakyat ng solar panel nato. So sumakabilang bakod muna tayo. Ayan. Ang timbang pala ng isang solar panel na ito mga idol na 455 watts ay tumataginting na 25 kilos, no? Ayan. So yakyat muna natin yan mga idol para may plaster na sa ating bubong at makita natin ang performance. Ito. So ito yung isang 455 watts. And then ito naman yung 450 watts na LB Tapsan. Ito try na. Ayan, try na yan na 455. Tapos ito yung poly, gamit natin yan sa 12 volts. Okay, so palitan muna natin to. Ang balak ko sana dito, minsan akyat na lang, kaya lang kulang ako sa materyales. Ilalatag ko na rin sana ito na secondary, magkakaroon to ng secondary SCC sa ating hybrid, kaya lang kulang tayo materyales, kaya palitan na lang muna natin, ibaba muna natin itong panel. Okay, so bira muna. Okay, so hapon na mga idol, no? Tapos na nating mailagay itong ating yung isang panel, no? Ikamada na rin natin itong isang 450 para sa hiwalay na SCC, and then yung isang 455 at yung isang 455, itong isang 280 ay, oo, 280 watts. Ilalagay ko na lang siguro siya dito the following day. So ilalatag ko na lang muna yung 280 dyan, wala munang wire. So eto, medyo nagkaroon tayo ng problema dito mga idol sa paglilipat, no? Medyo naging careless ako dito, lalo na medyo madulas yung bubong. Eto, yung panel natin tumama sa sa railings, sa dulo ng railings. Ayan, pumakat doon sa likod. So medyo masakit-sakit to mga idol. Yung 450 natin nadali, ayan, oh, may gatla. Ayan, oh, pumunas yung dulo ng end clamp. Ito ay end clamp railings. Ayan, so dali tayo doon mga idol. So sana walang problema or hindi maapektuhan yung ating harvest nito. Medyo masakit-sakit talaga to. Testingin natin ngayon yung voltage nya. Ayan, so negative, then positive. Tayo dyan. So mababa siya, pero wala na tayong araw mga idol. Ang plano ko muna dito, ilalagay ko muna ito kasi yung nakalagay dito sa natin, sa pwesto ng 450 natin ay yung 280, which is yung ating para sa ating 12 volts. Ngayon obserbahan ko muna to, ilagay ko muna ito sa sa 12 volts natin. So itong 280 lalatag ko na lang muna, wala munang wire, para maobserbahan ko to. Although hiwalay naman to ng SCC mga idol, no? Pero sana walang gaanong mabigat na effect ito sa ating harvest. Although alam kong meron na tong mga idol, meron na tong epekto sa ating performance. Kaya nga lang wag naman sanang masyadong malala, kasi talagang ayan, oh, talagang nadali yung yung mga hibla na wire niya sa loob mga idol. May mga 10 naman siguro na naputol. Ayun, so ito na mga idol, no?
yung ating panel. So for the meantime muna, itong dalawang malalaki, yung bago natin na Kamada, parehas na yan na 455 watts. Doon yan sa ating hybrid na 24 volts. At ito for under observation muna to sa ating 12 volts mga idol, kasi may tama. Pero hopefully hindi matamaan ng or hindi ganun kalala yung kanya maging performance sa harvest niya. So ayan, abangan nyo yung ating next video mga idol, no? Yung gagawin natin dito, ilalagay natin sa, dadagdag tayo ng isang MPPT sa ating hybrid SRNE. So yun lang mga idol, abangan nyo sa ating next video, no? Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na kayo mga idol sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa ating mga videos. So ayun yung aking view dito sa ating taas mga idol. Ayan, ayan, oh, napakaganda.